Okay, no? So, Route 4. Route 4 tayo, sumakay. Bali, itutuloy-tuloy natin tong ating content, no? Or series content, no? Or series vlog na to na ruta dito sa downtown area sa Davao. So, Poblacion District ho yun. Bali, Route 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and 13. So, yun po yung gawin natin content nitong for the whole week siguro, no? Gawin natin to sa isang linggo na ma-upload lahat yan or magawa natin ng content. Although natamad, tapos busy, tapos short na tayo sa oras, pero magawa pa rin natin makakuha kahit isang content lang per day para sa yun na nga, itong downtown loop, diba? This Poblacion District routes dito sa Davao City. Kasi marami kasi sa inyo dyan ng mga nanonood na paniguradong hindi nyo kabisado ang Davao kasi hindi nga kayo taga rito. For example, shout out Sir Daming Daan ng General Santos City, no? Ilaging nagre-request yan si Sir Daming Daan dati na talagang nalilito siya sa mga daan dito sa Davao, and at the same time yung mga ruta. Ay, maging ako man din sa taga Davao na nga tayo, pero minsan makalimutan ko pa talaga yung mga ruta kung saan nga dadaan. For example, yung Illustre Street, di ba? Yung Gaisano South Illustre. Minsan nakalimutan ko kung anong ruta yung dadaan dyan, o kung anong numero ng ruta na dapat sakyan yung talagang dadaan sa gusali ng Gaisano Illustre. So, ang ginawa ko madalas, no, isasakay ako ng papuntang Mintal, papuntang Kalinan, Toril, or papuntang Bangkiruhan, basta somewhere na dadaan ng kahit anong ruta, basta dadaan ng San Pedro Street. Kasi alam ko yung San Pedro Street, dyan ay may intersection or may corner dyan ng San Illustre, kung saan malapit lang din naman, mga 10 tumbling lang naman mula sa San Pedro Corner Illustre, yun ang Gaisano South Illustre na. Pero ngayon, Route 4, although marami na tayong nagawang Route 4 na mga ruta, na mga vlog, pero syempre gagawin ko to ulit ngayon para paniguradong matutuloy-tuloy talaga natin yung ating series of content natin na yun ang downtown area routes. So yun, Route 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and 13. So far, nakagawa na tayo ng content ng Route 1, 2, and 3. So kahapon yung 3, tapos na-advance natin nung nakarang araw naman yung Route 13. Kasi dapat Route 3 yung sasakyan ho natin, hindi tayo nahanap ng Route 3 kasi doon sa area na yun kung saan ako nakatayo ay wala tayong nakitang Route 3. And according kay kuyang driver ng Route 13, na kapag ganung oras daw ay hindi na daw talaga pumupunta or dumidiretso yung mga rutang 3C at Route 3. Yung Route 3 and Route 3B, tinatamad na silang pumunta sa lugar na yun. Kumbaga rektang Holy Cross na sila. So yun, kisa naman na masayang yung oras sa pagpunta ko doon, pag-aabang ng jeep, sumakay na ako sa kanya, Route 13. So yun, Route 2, 3, and 13. So ngayon, Route 4, no? So tuloy-tuloy, sana bukas meron tayong masakyang Route 5. Okay, so ngayon pala is Huwebes, no? Anong pitsa ngayon? 31 August. So ano siya, kumbaga parang last day of August na. So kinabukasan is September 1 na. So it's a bare months na. So Merry Christmas sa atin lahat, advance. So asahan bukas makakarating na tayo ng mga jingles, mga Christmas jingles, and mga Christmas songs sa mga malls, no? Sino nga ba yung mga icon na mga singers na yun? Siyempre Jose Marichan, sila Mariah Carey. So yun po yung mga kumakanta talaga ng mga Christmas carols every first day of bare months, September. Okay, so ngayon Huwebes ngayon, no? Tapos sa August 31, kibali 30 of full blast sa eskwela kasi 29, 30, 31. So napag-alaman ko na marami pa lang hindi pa na talaga pumapasok sa eskwela, like next week pa talaga, no? Which is narelate din ako kasi nung elementary ako, ganyan talaga ginagawa namin kahit nung high school, no? Hindi kami talaga pumapasok kaagad na mula bakasyonan tapos balik sa eskwela. Hindi kami kaagad pumasok kasi tambak yung mga basura, tambak yung mga lalampasin ng mga damo, di ba? Mga bodega, stock rooms, no? Mga kahoy nakapile, may mga ahas pa kung ano pa, mga insekto, mga hayop, mga reptiles. So syempre ako naman ay tamad, ayoko yung inito sa ng guro. Kumbaga siguro part of discipline, pero sapat na na kasi sa bahay pa lang, disiplinado na sa bahay pagdating sa utos, no? Sa pagwawalis, paano maglinis ng bahay, magwalis, igip ng tubig, patubig sa mga halamanan, di ba? Magbubungkan ng lupa para sa garden. So ginagawa ko din sa bahay, kaya parang sa eskwelahan, kumbaga yun yung parang escape ko na lang, no? Bawi nila sa academics, ganun, academics. So kapag first day, second day of school, hindi talaga napasok niyan, hindi napunta. Kasi
Ang alibay ko lang yan, walang uniform, tapos hindi pa kumpleto yung mga mga requirements, no, mga gamit sa eskwela, like mga ballpen, gunting, mga roller, mga papel, kung ano pa, no. So kulang pa, wala pang sapatos, basta wala pang uniform, may uniform pero wala pang logo, kaya hindi naman napapasok. Second day, third day, kaya first day, second day, third day, kasi hindi pa tapos ang mga gawain niya sa eskwelahan. Ayaw ko naman na pag-utos-utosan nga ako, ayaw ko rin naman na mapagsabihan walang modong bata o walang modo, no, tamad. Siyempre ayaw kong tumanggi, dahil hindi ako makakatanggi kapag ako inutusan, hirap tumanggi. Kasi andun sa akin yung aking pagiging parang sense of hiya ba, parang ganun. Nakakayang tumanggi kay ma'am na hindi sundin yung utos, or kung susunod man yung utos tapos nagmamaktol. So napaka safe way na gagawin ko is yung hindi na lang muna papasok yun. Tapos kumbaga eto ngayon, kaya naisip ko na tama naman, pwede pala yun. Naalala ko nga naman pala, hindi pala lahat ng mga estudyante ay papasok agad, at ang iba naman hindi naman ganun ang rason sa akin, with all due respect naman sa iba dyan ng mga estudyante na mga hindi naman kagaya sa aking tamad, na mauutosan naman talaga ng mga teacher. So yung iba talaga dyan ay hindi pa napasok kasi nga may problema pa kulang pa sila sa mga requirements ng mga papel, notebook, kulang pa sa uniform. Yung iba hindi pa nakapagbayad sa mga tuition fee o ano man na mga dapat bayaran. So hindi muna sila papasok. So ngayon, bali ito yung Huwebes, so bukas naman is September 1. So ito na 1, tapos 2 sa Sabado, 3, so 4 sa Lunes. So yun talaga yung asahan nating full blast talaga, maraming estudyante. Si Kuya nga kanina, Kuyang driver, nabanggit niya, di ba, na hindi matraffic masyado. Dili kayo traffic, Kuya? Kaya wala pa may mga estudyante ko gayo god, no? Dili pa tanan ng eskwela. Kaya naglikay ko trabahoon. Murag ako sa una. Sa ako, di ko matoy, gabuhay, kapoy na sa balis panilig. Ginasugod ang mama permente, ya mo pagkabas sa eskwela, sugod na pong maestra, di ko Onya na ako eskwela, kay Kuan. Onya na ako eskwela pag gubanagyo na nga trabaho. Ako na ipalabay sa mga medyo hinay sa academics. Ayan na naman, bawi naman na. Kung hinay ka sa academics, bawi ka sa trabaho, di ba? Kaya bisag bagsak ka sa imong periodical exam, pero tungod kay masugo man ka sa maestra, mauna na sa bagsak, di ba? Ilabi. Kasaligan ko na nila sa maghindog CR, magkabog tubig, di ba? Lihiro kay mo dalag bulag, ibutang sa flower base, lihiro kay mo bagnod og kanang lampasos sa loob. So bisa pag ka nang medyo hinay-hinay sa academics, ay di na lay basta-basta bagsak, parang si Bitay basa-pasar. Karo kung nilito siya kung gihantong estudyante, di ba? Bagsak kayo. Kay tapulan na bugo. Di ba ano man ginatinood, di ba? Tapulan na bugo pa, so bagsak ang ending. Balik. Retain, balik bayan kung tawagon. So katong mga bright pod, na I mean di naman bright kanang baka nang lihiro pod sa academics, di pod magpalupig. Manikamo gyud sila nga kay tapunan man sila. Manikamo sa academics nga mapasar sila. Ana ra man ang diskarte sa eskwelahan. Kung medyo hinay ka sa leksyon, adto ka bawi sa trabaho. Kung tapulan pug ka, bawi ka sa academics. Nya karo kung tapulan ka, nya bugo pug ka, so asa kang bawi ikaw. Bugo ka, tapulan pa gyud. Sige, asa man kang bawi para di ka mabagsak. Trabaho. Dili, tapulan gani ka di ka masugo sa maestra. Bagsak. Di po ka makapasar basta-basta sa mga kay hinay ka sa klase. Dito ka bawi sa imong dalhan og kanang dili imong imuhang palitan imong maestra pasalubong kanang mga dalang mga bayabas. Di ba? Dahil yung bulak, ma'am, na imang gamam, dapat manggihatagon ka, di ba? Unay na may klasita sa una nga, dili siya bright. I mean, baka nang hili siya sa klase, bagsakodon din siya. Tapulan po, di ko masugo. Oo, muikyas pag na kanang trabaho, na madago na, kay mangguna. Sa madago na, kay tapulan lagi, kay gusto dula na ba? Kaya siyempre, na may kwarta-kwarta, dito sila bawi, ilang suman, ilang maestra, malipay naman na. Ma'am, suman, ipadala si mama. Pasip-sip, papalakas. Ma'am, ipadala si mama nga kuan kusino. Ay nadadabay rin, dito na daw na di ba? Hindi ang anak, bisag tapulan, niya hinay sa klase, pasado, gyapon. Ayog mabuy-buyan. So, bali, dito tayo ngayon sa may corner, ayan, Ramon Magsaysay, tapos, yun na nga, di ba, kahapon, dito tayo nag-vlog. Ang dami kasing eskwelahan dito. STI, Ateneo, Holy Child, Samson, Joji Ilagan, tapos sa likod naman dito sa may CP Bangoy ay Kapitan Tomas Monteverde. Tapos sa unahan, meron ditong Holy Cross College of Davao.
San Pedro College. Ito sila, San Pedro College itong ano, mga estudyante naka all white. Diba? So naglalakad lang sila papunta dito para sumakay. Panigurado kasi kapag doon sila kasi mag-aabang ng sakayan sa may Gaisano Mall, wala nang masasakyan yung mga yan. Panigurado, no? Okay, no? For example, you know, yung Tibungko na sinakyan nila. Pag doon yan sila mag-aabang sa may, ano, sa may Gaisano Mall, wala na sila masasakyan kasi dito pa lang sa may intersection sa may Acacia, punuan na. Yan, STI. Kaya gagawin nila, i-atras sila dito, no? Lakad papunta dito. Which is, yan naman talaga, no? Para-paraan. Kaya kawawa yung mga mahihinang tuhod, hindi makapaglakad, no? Papunta dito, patras para makasecure ng seats para makauwi. So yun, Route 4. Tapos nga pala, pag-isipan natin, di ba ang Route 4 is siyang downtown area talaga, paikot-ikot niya. Iniikot niya itong ano, itong GP Laurel. Itong GP Laurel, dito kasi yung mga napakadaming mga establishments. So yun po yung Gaisano Mall, Victoria Plaza, Abrisa de Ayala. Sige, ano, isusunod natin mula doon sa may STI, sa may intersection sa may Acacia. So yun nga, STI High School, College. Tapos dito, Santa Ana intersection, Gaisano Mall. Tapos sa unahan ng Gaisano Mall ay Victoria Plaza. Pagkatapos ng Victoria Plaza ay Abrisa de Ayala Mall. Pagkatapos Davao to SPNC, no? Davao Medical Center, DMC, sa mga lumang mga tao sa Davao. Luma. Hindi naman kailangan maging luma, no? Kung batang 90s ka naman, naabutan mo naman talaga yung SPNC dati. Ang tawag dyan ay Davao Medical Center. Pero bago pa naging Davao Medical Center, talagang kilala siya sa pangalan na Regional Hospital. Tapos tinawag siyang DMC, tapos ngayon ay SPNC na siya, Southern Philippines Medical Center. Tapos yun, may mga call centers, syempre, no, may mga BPOs, mga IT parks. Kaya napaka-busy nitong mga itong kalye, itong GP Laurel na dadaanan nitong Route 4. Tapos ngayon, itatopic lang natin itong mga boarding houses, mga dormitories in the condotels, in mga hotels, even mga apartments, mga apartment, gano'n, no? Mga boarding house, mga room for rent, mga bed spacers na madalas talaga na nagbubok dyan, or yung mga nangungupahan, mga renters ay yung mga estudyante, tsaka yung mga empleyado sa mga, sabi natin mga mall. Yung sa mga mall kasi, for example, ano ka lang, sales associates, no? So 5 months to 6 months lang naman yan, wala namang nare-regular dyan. Kasi nga, ano, yan ang pinaka mababang pwesto, di ba, sa mall. Yung kahit high school graduate ka lang or K-12 graduate, so pwede ka nang magtrabaho sa mall ngayon. Dati kasi high school graduate lang, so ngayon mas tumaas na yung ano, mas tumaas na yung tawag nito, yung standard, no, or yung requirements or qualification na hinahanap ng mga malls sa empleyado nila. Kahit sales associates lang yan, no, kahit 5 months lang end of contract na, or 6 months pinakamataas. So K-12 na dapat yan. Kasi ngayon hindi ka naman, wala namang high school ngayon, yung high school graduate na 4th year high school na lang ganun. So K-12 na. Kaya itong mga naghahanap ng mga boarding house, mga naghahanap ng mga apartment, boarding house madalas ng mga bed spacer. Yung bagang nasa description ng mga nagpapaupa ng bahay, kwarto, bawal sa mga maaarte. Kumbaga, hindi naman siya siguro discrimination, pero sa reality lang tayo talaga. Ang sahod mo, sabihin natin na magkano ba sahod ngayon? 425, 430, or 450. Dito sinala 450. Parang ano siya, provincial rate dito sa Davao City. So 430. Pero may sweldo ka ron, kuya, na naka-idea? Pero sweldo ka ron sa mga empleyado, well, sa mall. Minimum. Ako balo sa minimum din man 496 man. 496? Pero sa mall, pero di kabot minimum nila. Warag mga sa mga 300 plus na, no? Yung mga 300 plus sila. Ato na ibutang 400. So 400 pesos. Tapos meron silang 20 days na duty. So 400, so 8,000, no? 8,000. Tapos pamasahe pa, pagkain, tubig, kuryente, tapos bahay. So yun yung tinutukoy ng mga landlady, mga landlords, no? Mga boarding house owner na inato lang to, hindi pwede sa mga maaarte. So maganda to para sa mga nagtatrabaho sa mga mall, nagtatrabaho sa mga palengke, basta ganong ano, ganun naman talaga. Pag maliit ang sahod mo, doon ka talaga sa medyo tipitsuging mga apartment at mga boarding houses, no? Kasi pwede ka naman mangupahan, meron ka naman sahod, sabihin natin na 8,000 per month meron ka, di ba? Kasi 400 pesos na per month, tapos 400 pesos per day yung ano, yung minimum na sahod sa mga nagtatrabaho sa Gaisano Mall. Tapos magkano yung sabihin natin pumapasok ka ng ano 20 days talaga, no, pinaka minimum days yan napasok sa isang ano, sa isang buwan. So
So meron kang 8,000 pesos. So magkano yung iyong boarding house? 3,000 pesos, di ba? So meron ka pang natitirang magkano? 5,000, di ba? O 5,000. Kukuha pa ba ng ano yun? Ng pambayad sa kuryente, 200, 300, I don't know ha, magkano. Tapos may iba naman ng mga boarding house ay libre lang. Tapos yung iba naman ay magbabayad pa ng ano, mga, di ba? Mga pagkain, basta maraming ano, yung 8,000 napakalit niyan sa panahon ngayon. Napakababang sahod niyan. Kaya tama lang na sa 3,000 kailangan dalawa kayo isang kwarto or tatlo, apat, no? So hati-hati kayo. So 3,000 o 4,000 isang kwarto. Hati-hati kayo, apat na double deck yan. So yun yung tinutukoy ko sa inyo. Kapag ka naghahanap, talagang laging sinasabi talaga sa mga description na boarding house for rent sa 2,500, 3,500, 4,500, ganun. Tapos malapit lang siya sa Gaisano Mall, Victoria Plaza, one ride sa lahat, no? One ride sa City Hall, one ride sa Palengke, one ride sa lahat ng ano, ng mga pinaka pangunahing lugar sa Davao. Sila nga mga mall, Palengke, City Hall, tapos eskwelahan. Mga estudyante din, syempre. Marami din mga estudyante na nangungupahan dito sa Davao. Estudyante slash mga working student, no? Kaya itong Route 6, I mean Route 4 na sinakyan natin. So yun, nakikita nyo naman, yun ang dadaanan natin. Simula tayo sumakay doon sa may Timeless Treasure sa may Jacinto area ba yun, sa may Boulevard. Tapos umikot tayo sa may tawag na ito, umikot tayo sa may San Pedro, tapos SM Rico, tapos ito na GP Laurel Avenue, tapos Kabagyo mamaya. So ano nga ba yung mga eskwelahan na madadaanan ng Route 4? So yun, ulitin natin, madadaanan ng eskwelahan ng UM, no? University of Mindanao, Bolton Street. Although hindi siya literal na dadaan talaga kasi hindi naman ito dadaan ng Bolton, pero napakalapit lang, no? Mga ilang dangkan lang, no? UM na Bolton. Tapos sa tapat naman ng UM Bolton, ano lang, along the San Bonifacio Street lang ay ang UIC. So malapit lang din yun kung tutusin. Baba ka ng corner din, Bonifacio, sa may Mercury Drug. Tapos yan, lakad ka ng konti at UIC na. Pagkatapos sa unahan ng konti ay makikita mo yung Ateneo de Davao University sa Rojas. Tapos after sa Ateneo de Davao University ay makikita mo naman yung STI. Tapos STI, baba ka rin doon sa may STI, pwede ka rin pupunta sa may Samson and lakad kang konti para sa Georgie Ilagan. Pagkatapos naman, pag diretso mo to dito, Gaisano Mall, no? So ano bang eskwelahan dito madadaanan? Likod nitong Gaisano Mall pala, dito bababa ka, San Pedro Hospital, San Pedro College. Tapos sa likod naman itong ano, doon sa may Santa Ana ay ang Holy Cross College of Davao. Pagkatapos sa may ano naman, unahan nitong konti ay makikita mo yung anong eskwelahan ba? Sa may Chongko, no? Chongko. VMAPA, sorry, VMAPA. Pero yung mga nag-aaral naman sa may VMAPA, sa may Davao Christian School, parang hindi naman yata sila nagko-commute dyan kasi mga may kaya madalas mga estudyante dyan, no? High school, grade school. So hindi sila kasama, no? Sa parang ano, tatawag itong amenities pag maghahanap ng apartment in boarding house, tapos sasakay ng Route 4. So hindi kasama ang mga taga VMAPA kasi may kaya yan sila. Tapos saan pa ba? Eskwelahan, JP Laurel Elementary School. Tapos kaso ang ano naman, taga Joseph, parang hindi yata applicable sa kanila ang ano, Route 4 kasi malayo, medyo may kalayuan yung ano, yung Joseph campus diyan sa may babaan, sa may F-Tourist. Tapos ano pang eskwelahan na madadaanan? Syempre Assumption College of Davao sa may GP Kabagyo. Tapos pero bago pa mag GP Kabagyo sa may ano, bago pa mag Assumption College of Davao sa may GP Kabagyo, meron daw madadaan ng eskwelahan din, no, na Chinese school ba yun? So shout out sa iyo Sir Archie. Ano ba yun, Archie? Ba? Nakalimutan ko kasi ano yung nasabi. Basta meron daw eskwelahan dyan bago mag-Assumption, bago lang daw siya sa may Taoist Temple area. Tapos yun, Leon Garcia, syempre malapit na din yung high school, pero wala din naman talaga, wala namang mag-aaral ng high school, no, na taga Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Sur Occidental, del Norte na papunta pa ng Davao para mag-aaral ng high school dito, diba? So madalas mga college, maliban na lang kung ano, meron pa bang mga Sunday high school program ngayon? Let me know in the comment box kasi marami tayong mga ano, yung mga kapatid ko talaga, no, nag-aaral din sila dati dahil nga working student sila, tapos yung Sunday high school program mo sila yung kailang kinuha.
Kasi trabaho hanggang sa Sabado tas Linggo aral. So yan. Tapos saan pa ba? Ano pa ba yung mas pilahan pwede madadaanan so far? UIC ulit, no? Sa may pagbababa ka ng bababa ka ng intersection sa may Dumanlas, dyan sa may likod ng Department of Health, Region 11. Ano yan, UIC grade school, pero wala, malabo din na sasakay ng Route 4 yung mga mag-aaral sa grade school sa UIC. May mga kaya din mga nag-aaral dyan. Kasi kung high school pa lang, private school na nga, ibig sabihin may kaya na yan. Baga, I don't know, di ko naman sinabi na lahat ng mga private school sa grade school ay may kaya na, pero syempre ibig sabihin yan, afford nila talaga na afford, kasi meron namang mga eskwelahan dyan Santa Ana, Davao City High School, di ba? Meron namang Mabini National High School, Nograles National High School. Ang daming mga high school naman dito sa Davao na pwedeng papasokan na yung mga anak. Same lang din naman ang quality of teaching, pero syempre mas pinili mong papaaralin ang anak mo doon sa mga Catholic school, kasi syempre gusto mo yun, parang kasiyahan mo na rin yun para sa sarili, no? Para iba yung fulfillment or satisfaction sa sarili na bilang isang magulang nagawa mong paaralin ng mga anak mo sa kahit paano, hindi man siya ganun kamahal na eskwelahan, pero Catholic school. So iba, kasi pangarap po dati ng bata kapag gusto mo rin mag-aaral sa mga ganyang eskwelahan pero hindi mo nagawa, kaya bawi ka na lang sa mga anak. Ganun yun Ito yan, Central Convenience Store. Tapos anong kalye ba ito dito? Palma Hill Street. Palma Hill din, dami palang Palma Hill dito. Ba't kasi talaga itong Davao, no? Ang dami naman pwede ipangalan ng mga kalye, baka talaga paulit-ulit. Ngayon ko lang ito nalaman, meron palang Palma Hill dito. Palma Hill Street, papuntang yan, Obrero area. Yan, Obrero ng mga estudyante sa Joseph. Mga matatalino yan, mga taga Joseph. Joseph is a University of Scholars. So meron bang mga hindi scholars na nag-aaral sa Joseph? Diba, pagkakalam ko lahat yan, mga scholars yan. Academic scholars, mga sponsored scholars, scholar ng mga basta academic scholars, yun na yan, diba? Tapos ang daming mga hindi nakakatapos dyan dahil hindi kinaya yung yung pressure daw. Basta kailangan talaga pag matalino ka talaga dapat dyan. And hindi lang matalino, kailangan consistent din. Kaya ang daming mga taga-Joseph na nag-transfer sa ibang eskwelahan kasi hindi kaya yung yung estilo ng basta mahirap to sa Joseph. Madami mga taga-Joseph na lumilipat. So for example, dating taga-Joseph lumipat sa UAM. Yun, example lang yun Pero hindi ko naman sinabi na porque lumipat sa UAM ay na rin, mahina na. Siguro, yan. Hirap na siguro i-survive, lalo sa engineering department. Example lang yan. Nagsimula sa sabihin natin mga 100 kaestudyante sa engineering, tapos yan, ang makapag-graduate dyan ay nasa mga lang, mga 20. Grabe, no? 20% lang, 80% talaga yung yung hindi na-survive. Well, pero yun lang, ngayon traffic na, sabi ni Kuya hindi na ma-traffic. Kanina kasi hindi ma-traffic yun kasi alas 3 pa lang yun, alas 3:50 or alas 4. Pero kapag kagatong oras, peak hour na to, ito na yung pinaka madugong bakbakan sa trapiko. Simula na kasi labat sa mga estudyante. Hindi lang mga estudyante ang talaga dyan, ang nakakalungkot dyan, yung mga bawat estudyante may kanya-kanyang sundo, may kanya-kanyang sasakyan. For example, sa may Ateneo, try nyo nga dumaan dyan sa may likod ng sa may Ateneo, sa may Jacinto Street, tapos sa puntang Holy Child. Ang daming mga dyan, yung mga talagang nakapila yung mga sasakyan, hindi talaga nagalaw. Kasi yun na nga, may sundo. Tapos may nakikita pa ako sorry naman pero ito lang kasi baga parang hindi ko alam kung tama ba yung nakikita ko, kung okay lang ba yun. Yung nagdadrive yung di ba bababa ka sa kotse, I mean nagsusundo ka, tapos yung sumundo siya pa talaga yung bubukas ng pintuan, para makasakay yung kanya sinundo na estudyante. Alam mo yun, hindi ba pwedeng yung sinundo siya na yung bumukas ng pintuan. O baka yun lang yung baka nagkataon lang, coincidence lang. Kasi kita naman nila sana kumbaga kita naman na yung sitwasyon na nag-clog na yung barado na yung kalsada. Di na makadaan talaga, wala ng galawan. So akala ko ba meron? Bakit hindi mahagala yung hindi na ako sumasakay ng padjak, doong masika. Di na nasakay, naglalakad na lang ako kasi ganun din naman.
sasakyan ng padjak, di rin naman mahagalaw, di rin pwede mag-counterflow. So ngayon, nung napadaan ako, ayun pala ang dahilan. Kasi mga labasan pala yan doon sa likod, sa may Jacinto Street ng Ateneo, sa college siya. Tapos ngayon, yun na nga, ang sumundo, yung driver, siya pa yung bababa para buksan yung kanyang sinundo. May gano'n pala yung sina. Nakala ko ba ang mga taga-Ateneo is ano sila ng mga tawag nito yung ano ba, yung parang mga Girl Scout, Boy Scout, no? Mga ano pala sila. Iba pala mga pa-baby, pero hindi naman, ang iba lang, may mga pa-baby pa rin talaga. So siguro kung nagkataon lang, pero sige, minsan balikan natin ulit yun, tingnan natin yung senaryo. Yan na bang yun, pinakamahal na school sa Davao? Ateneo or Malayan or ano ba? Malayan Colleges. Ano ba pinakamahal na school sa Davao? Ano nga dyan, i-comment. Yan, ang galing lang. Kumbaga parang lakas ano ni ate nung sinundo, maka celebrity. Talagang ayaw sumakay pag ayaw ipagbukas ng driver. Hindi wow. Di ba no? Hindi sana yung paano kung lahat ng estudyante, sabi natin mayroong 1,000 students yung yung Ateneo dun sa campus, sa may Rojas campus, di ba? Lahat ng 1,000 estudyante, meron yan lahat sila sasakyan. Patay, traffic, di ba? Kahit pasabihin natin na hindi naman talaga main road yung Jacinto, pero still, maliit lang yun na distansya mula sa may intersection ng Ponciano, Acacia, Ramon Magsaysay, and Siem Recto, di ba? So, makakapag-cause pa rin sila ng congestion sa lugar. Kaya, pag andyan na yung sundo nyo, kaya na magbukas kusa o hindi naman kayo bungkol ang tawag dyan, di ba? Prane ko iba, example ko sundo ka sa Ateneo. Ang mga kabalo madyog ka nga nag-traffic na ba, traffic wala lihok kay ba? Ikaw nga ni sundo, ikaw pag dili mo sakay to imong gisundo, kung dili mo abrihan munaog ko jud ka, munaog ka. Kana pinapormal ba kana mar sa mga drama ba sa TV? Nakasaway ko kay matayan sa man sila nga mura magkanang nasa lida. Kabalo sila nga nag-traffic sa likod kanang ba, wala kaliwak ang masakyanan ba. Nya dili bet anandrangan ning pila kay musundo. Ang ba kay mga namasayro, mga jeep, ba gadali. Ato nga. O gani ngano dedi pungkol ba itong yang gisundo. Dili ka ba lumabre? Di ba? Ba di porket na sa Ateneo na eskwela, di ba? Okay man na may problema, pero usahay baka nang makiramdam po dito sa lugar ba nga dato sila social, ginaservisyohan sila permit na ikatabang na driver. Pero ato pong nauna nga kanang lugar dili na nyo private. Highway ko na. Ponciano. Nakapangot ko. Way ka to lagi ko sa drive tong bayhana yung mura magbay kamot. Dili ang pudkimpang, dili man ba nang di siya masakay. Wala siya kita lagi bit-bit. Siya lang yung driver. Ninaw gid ang driver niya. Okay lang ta kanang giabrahan sa driver dito kang ana na diretso ba. Naw yun ang driver. Kina formal style ba? Naw kan driver niya labot. Niya giabrahan niya sakay putik. Traffic kayo kanang inanay ba? May traffic kayo. Wala ko galihok ba tinga ko basig na VIP siguro. Basig na basig bawal pa agyan sa do kay basig na kanang unexpected na VIP. Ana ba? Uy, mga estudyante di ay sa Ateneo. Kanang gisando ba niya? Nagsaning driver. Siya rin bahala na kay sundo ko siya tanan niya na. Nya kanang dito gid mo dito gid sila mo sundo sa kanang entrada sa pertahan. Dili ba pwede nga mo park dito sa unahan ang sakyanan? Kanya para katong estudyante mo gawas maglakaw na ginagmay, di ba? Lakaw na lang gamay ba sa unahan. Kaya na dito ang sakyanan naka-park. Kung bilib po kung nang nagi mga tao nga kanang dili sila makapil ba? Kanang manhid. Naman tao din so every good ka sabot mo na ng question. Dapat ikaw kuan mo yan pwede tayo na okay. Mga matay na. Abriho ni mo dai. Feel man kay nilang moment nga. Wa sila klaro anang imposible wa sila kahiri nga sa likod na gano. Kanang pinaspasa iba dapat kay dili man ay mandalan. O karon sa mapa kaning sa kuan Christian School kay ang ilahang pick up namang gisasulod sa campus. Nya kanan dira sa Ateneo kay nabay sa sa dato po na sa mapa ng mga high school dra elementary.
mayaman. Oh, mga mayaman gana di Davao Christian. Kato kay Matay Philip ko bay. Murag halos man yata. Dili man tanan pero daghan kasagaran kay agi sundo ba. Sundo lagi. Driver pag panahon. On driver pa mo no, driver pag ano mo break sa ano po. Sa matom ano ka. Di ba pud tanga og nawong para mangingon tanga di ka ba mo abre. Wa ka ba saon, di ba? Hindi, ano lang yan, nang entitled lang gito sila. Makaangaw ko bang, grabe na ka traffic good. Okay lang ito, wala problema kay ang Jacinto, dili maganda siya yung na praaning nga main road yun kayo. Pero ang ano ba yan, ang ilabi ang entrance sa Kuanha sa Ateneo sa likod sa Jacinto. Pila lang ba yan, naka meters away sa intersection sa ano, sa may Acacia, di ba? So magtapog ito ang ano, mga masundo ay. Oh, dali. Sige. Pero wala lang, okay lang naman na di naman talaga nagrarat kumbaga parang ano lang. Just in case na may makapanood nito na may anak na nag-aaral sa Ateneo or kapatid or kakilala tapos may sundo kasi sabihin na natin hindi alam paano mag-commute dito sa Davao kasi dami naman din mga commute, mga taga Ateneo na nagko-commute nag-jeep or nagtatagos. Pero okay lang yun, no? Kasi karapatan din naman niya kasi unang-una. Ba't sila sakay ng ano, na magko-commute kung meron naman silang sasakyan sarili, di ba? Pero ang point ko doon is, wag sanang humantong sa ganong eksena lagi na hindi sasakay sa sundo kung hindi bababa ang driver para ipagbukas. Ganun yun. Kasi ano kumbaga ano din kumbaga makiramdam din sa ibang mga motorista. So yun no, dito na tayo sa may lumagpas na tayo sa may Victoria Plaza, NCCC Mall. So dito na tayo sa may Abrisa Corporate Center. Time 4:45. Umalis tayo, sumakay tayo doon sa may Timeless Treasure sa may Jacinto Corner Boulevard ay alas 4 talaga no. Quarter. I mean ano, untop basta yun ano. Alas 4. Walang labis, walang kulang. 4 PM. Ang oras na ngayon is 4:45. So ibig sabihin nasa na tayo 45 minutes ang bumabiyahe pero andito pa rin tayo sa gitna ng GP Laurel Avenue. Kaya wag pa kasiguro na hindi matraffic dahil gatong oras, hindi pa hapon, hindi pa madilim, hindi pa mahulimlim. Huwag kayo kasi ito yung panimulang magkaroon ng traffic. So kung may lakad, like for example yung yung time in hall niyo is alas 6 ng hapon, kailangan alas 4 pa lang nasa luna na kayo ng jeep para hindi kayo malate. For example lang. Hindi kaya may mga commitment no. Risa Ayala. Yun ha, Route 4. Kahalagahan ng Route 4 is yun nga, madadaanan niya ang mga mahalagang kalye sa Davao. Boulevard kung saan matatagpuan ang napakaraming mga bahay at saka mga boarding house in the apartments. Maraming mga naninirahan diyang mga estudyante, working student and mga working citizens no? Na madalas ay hindi rin kalakihan ng mga sahod. Yung mga call center, malaki naman ang sahod ng mga taga BPO pero syempre bilang panimula no, nagsisimula pa lang. Lahat yan magsisimula talaga din sa mga mura at maliliit na mga paupahan. Hanggang sa ma-promote din sila, mas malaki na yung sahod syempre, o di kaya secure na silang hindi na sila matatanggal sa trabaho or ma-regular na, kaya yan, tsaka na yan sila maglilipat, maghahanap ng panibagong mas komportable, mas disente bahay uwian no? Dasyente, kasi palibasa kasi meron kaibigan natin na si James no? Shoutout kay James, iba ko kung nanonood siya, taga Sambuanga yun Chapacan, mas claros, mas dasyente. So SPNC, sa malapit lang siya, Route 4 no, one ride lang.
Dati napakadali lang mag-ikot-ikot sa Davao, lowland sa route 4, pero ngayon ang hirap na, no? Kasi napaka-traffic ba. Cybergate Delta tawag dito, di ba? PXI. Robinson's Land, Robinson's Office, Pioneer Insurance, Demand Signs, Cavista, Cybergate. Cybergate Davao, Rivera Village, Barangay Ponciano, Bangoy. Daming Bangoy, no? Bangoy, Villa Abreli, Dacodao, mga Garcia, no? Yan yung mga ano pala dito sa Davao, yung talagang mga old money kung sabihin or tawagin old money, yung mga wala pa ang mga Dutertes, no, sa Davao. Andyan na sila, nag-i-exist na kasi sila yung nagmamayari ng napakadaming mga lupain sa Davao. So Bangoy, ayun, Francisco Bangoy International Airport, no? Napakalaking hektarya niyan, napakalawak. Dinunod-dala sa government natin sa ano, sa Davao para magamit bilang paliparan, runway. Tapos Davao Francisco Bangoy National High School, FP Bangoy, yun yung kalye doon sa may Monteverde, Kapitan Tomas Monteverde. Tapos meron ding F Bangoy Street sa may papuntang Agdao galing sa Yangguri. Tapos meron din dito nabasa natin ngayon bago lang, no? Francisco Bangoy, Bangoy Subdivision, Barangay Bangoy. Garcia Heights naman, yan, no? Mga sila Vincent Garcia. Di ko alam kung yan ba yun yung direct na rekta, no, na nagmamayari ng Garcia Heights, si Vincent Garcia, congressman. O baka yung tatay niya or lolo niya. Tapos Villa Abreli, Dacodao, Dato Bago, di ba? Isa yan sa luma rin sa Davao, di ba, na nagmamayari din ng kalupaan. SPNC, mga kagala. Ito na yung iikot. Dumanlas, Daang Maharlika Highway all the way to Alcantara, Agdao, Spilacom, mga ganun. Ito na yung Kabagyo, no? Padadaanan natin yung school daw. Tingnan nga natin, silipin kung ano yung eskwelahan na tinutukoy ni Kuya na bago lang daw yun, parang Chinese school. Chinese school lang talaga siguro, hindi talaga siya paaral. Kita na kasi naharangan ng mga car, auto parts. Ayun, yun ba yun? Tinutukoy na eskwelahan. Ayun, Philippine Academy of yun? Sakya. Anyway, so minsan napuntahan natin yan. Bago yan eh, bago sa pandemic. Kasi tara yung JP Cabag, Assumption College of Davao. PSA sarado na. Uy, gumanda ang dito highway Anong kalye yun? Ang ganda nun pinaganda. Mas pinalawak. Mas pinalapad Cosmopolitan. Ito bang Cosmopolitan Chapel dito? Memorial Chapel is ano ba siya? Panibagong pangalawang branch mula doon sa may Madapo ay yung area na yun, Barangay 7A, o nilipat dito. Yan ba yun?
Cosmopolitan. Kasi naalala ko dati nung ano, nasa food delivery service pa ako ng Jollibee. Isa yan sa mga dinadalahan ko ng mga order na mga pagkain, yung Cosmopolitan. Limso, Cosmopolitan, yan. Bureau of Internal Revenue, BIR. Dalawa pa lang ano no, Bureau of Internal Revenues sa Davao, Kabagyo, tsaka sa Bolton Street. Papuntang Dako daw, tapos tagos yan sa may Obrero din, Obrero area. Basta mga taga Davao hindi naman talaga nagtatanda sa mga pangalan ng kalye, basta yung landmarks sa land pattern, no? Yan yung minimemorize namin dito sa Davao. Ayun na, so sumakay tayo sa may ano, Timeless Treasure sa may Jacinto, tapos Boulevard yun. Tapos dito tayo bababa sa may Ramon Magsaysay Avenue. So siguro naman ay okay na yung ano, no, naging tour natin. So sana nagustuhan nyo. Kaso nga lang iba yung ano, parang pumangit yung resolution ng camera natin. Dahil nga siguro sa ano, no, sa sunlight, no. Iba yung kanyang ano, ambience. Iba yung kanyang kulay. Register sa ating camera. Para siyang blurry na something na iwan. Kasi hindi siya ganun kaganda. Hindi siya ganun kalinaw. Yan Duterte for president.
So yun na lang siguro, no? Maraming salamat sa mga nanonood dyan. I-off na natin itong ating camera at bababa na tayo dito sa Ramon Magsaysay Park, Davao City. Bye bye and ingat. Lugar ko at bangkoy ha. Dalang ko.